Diyos. Salamat sa lahat, sa mga bars, sa PLN. Salamat sa inyong oras at pagkakaroon sa mga pagkakaroon ng busy. At gusto naman pahinga, pero nandito kayo ngayon. Para pasimulan natin ang araw. Pwede po ba tayo kukuha muna para sa isang may panalangin, mag-ibon, mag-ibon. Tara po. Pagkakalaan tumayo. At tayo po ay manalangin. Panginoon, salamat po sa araw na ito. Salamat po sa lakas na ipinapaloob sa amin. Panalangin namin ngayong araw. Bigyan mo kami ng bukas ng kaisipan at puso at intindihan lahat po ng pag-uusapan namin. Piling na rin po ang mga muna, si Ma'am Nice, sa kung ano po yung mga sasabihin niya. I pray na maging makabuluhan po ang oras ng pagsasama-sama namin. Salamat po. We love you, God. We thank you and we honor you. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Sige po, Ma'am. Sige po naman. Okay, tawagin po po ang aming master teacher from the department, si Ma'am Nice. Gusto ko po bigyan ng maiksing description tungkol sa aming master teacher. Si Ma'am, isang kaibigan. Marami ko natutunan sa kanya. At isa doon, pinakabili ko po ay she always speaks up. Kahit na ang sasabihin mo sa kanya ay itapon mo, i-absorb mo, isang at talaga siya. Ito ang isang taong may prinsipyo, may pag-ibigan talaga. That is what I like talaga kay Ma'am Nice. Kaya thankful ako kay Lord, nakilala ko siya kasi dahil sa kanya, naging matapang ako sa makaw sa buhay ko. Marami ba? Hindi ko pala talaga ito Ma'am Nice. Halika po ito sa harapan. Ayan, thank you so much, Ma'am Marge. Isa siyang teacher ng aming department. Maraming salamat. Isang mapagpalang hapon sa inyong lahat, mga kapwa ko guro. Alam ko, lahat tayo ay pagod na mula sa mainit na lugar natin. Ako po ay taos-pusong nagpapasalamat sa inyo dahil pinangulakan niyo ang aming panyayan. So, bago po natin umpisahan, siguro nagtatanong tayo, bakit may ganitong pagtitipon? Hindi po ito related sa ating paperwork, sa grades, or any school-related activity natin. Pero, itatanongin po natin kung bakit mayroon po tayong Senate Bill 1869. So, hindi ko na po patatagalin para maka-uwi na rin tayo maya-maya. So, siguro in a few minutes, sisiguraduhin kong matapos agad. At kung meron kayong gustong iwalagin or gustong linawin, ako po ay handang magbigay ng informasyon sa abot ng ating makakaya. So sa araw ito, may co-teachers. Nakikita niyo po dito, Senate Bill 1869. Ano po ang kinalaman neto sa ating bilang isang guro, bilang isang magulang ng tahanan, bilang isang mamamayan? Ito po yung Senate Bill na to, before po, noong December, ito ay House Bill po ito, 6522, na ipinasa ng Congress. Pinaspasan nila at mabilis na ipasa sa Congress at ngayon po ay nasa Senado na, nasa Senate na, kaya po tinawagan natin itong Senate Bill 1869. So ano ngayon ang meron dito? Bakit nakalagay sa ating junk Senate Bill 1869? Ang nakalagay pa rin sa ating tar, a call to unity against Senate Bill 1869. Let's unite and pray together. So, isang pagkakataon na nabigyan ako ng chance dito sa inyong harapan. Actually, ganito po yun, naanyayahan ako ng dalawang school para mag-share ng ganito, ng Senate Bill na to. Nagkaroon ako ng idea na bakit sa sarili kong sintang paaralan ay hindi ko ma-share. So meron akong naramdaman na parang gusto kong magmalasakit na maibahagi ko din sa inyo ang ganitong kaalaman. Ngayon,
loob ako para magpaalam sa ating principal kung pwede akong bigyan ng pagkakataon na makapagbahagi nito. Sa awa ng Panginoon, by God's grace naman ay tinugon ang ating kahilingan. So, maraming salamat po doon sa admin na nagpahintulot upang tayo ay magkatikot sa hapon na ito. Okay, gaano kahalaga na malaman natin itong Senate Bill 1869? Ano ang say-say nito? Anong halaga nito? Baka sabihin natin ay wag na yun, hindi naman yan related sa ating hindi naman yan school something or school activity or related sa ating mga trabaho, so hayaan na natin sila. Pero, meron po, ito po kasi, ito yung tinatawag natin an operating the Philippine Center for Disease Control, Prevention and Control. Kasi ang Pilipinas ay pinaplanuhan po na magkaroon dito ng mga sangay ng World Health Organization. Kahit po tayo ay meron ng Department of Health, yung DOH natin. So kapag ang Senate Bill na to ay maging ganap na batas, actually nasa second reading na po ito sa Senado, kapag naging ganap na batas ito, nais ko lang kong iparating sa inyo mga kapwa-guro, meron po mga provision doon sa part ng Senate nila to. Makikita po natin ito para ma-verify nyo po yung ating mga sinasabi ngayon. Pwede nyo po yan makita doon sa website ng Senate, www.senate.ph.gov.ph. Makikita nyo po doon. Ang ganda po ng panukala, ang ganda ng provision from top hanggang sa bandang gitna, hanggang sa dulo, sobrang haba po yun. Pero sa bandang dulo, may mga provision doon na lumalabag sa ating karapatan. Ito po ngayon ang nais kong iparating sa inyo kung may isip nyo, okay lang ba sa atin na ganito po ang mga mangyayari. So number one, meron po tayo magaganap na persahang lockdown. Ito po ay nandoon sa Section 4, 11 and 13. Noong mga nakaraang panahon, that was 2020, na-experience naman natin kung ano ang itsura, ano ang pakiramdam ng lockdown, di ba? Nakakulong tayo sa bahay, online ang ating klase. So siguro naman, walang namimiss, hindi natin namimiss yung ganong sitwasyon. Di ba po ba? Tama po ba mga teacher? Kasi ang ating kalagayan noon ay mahirap para sa atin. So kapag ka po nangyari na ang Senate na to ay maging batas, kasi nasa Senate na to, kailangan nilang paspasan para maging batas ito. Pero naging batas ito, mangyayari po ang persahang lockdown. Sa totoo lang po, yung nangyari ng nakaraan, 2020, 2021, warm up lang yun. Hindi pa yun. Kung naranasan natin mo na mahirap, triple ang hirap kapag ganit sa batas ito. Kaya po ako nagmalasakit na may parating po sa inyo. Sa totoo lang, hindi ganito kadali mag-organize ng ganito at wala naman po certificate. Diba tayo, diba? Wala po certificate, wala po token, wala na akong matatanggap or ano dito. But then, nararamdaman ko lang talaga na kailangan ko pong ibahagi. Kasi tayo, syempre, busy tayo sa ating mga trabaho, sa ating pamilya, sa bahay. So, wala na tayong panahon para mag-research pa. Pinapaubayan na natin yung doon sa Senado, pinapaubayan natin sa Congress, sa Mayor, or kung sino man mga nanunungkulan. Sila na ang bahala noon. Pero meron din tayong karapatan para malaman natin kung anong ganap ng ating bayan. Sa totoo lang, sino sa iyo nakarinig na ng Senate Bill 1869? Pataas na ng kamay. Si Ma'am lang. Kasi si Ma'am sa church nila ay nababanggit na nila. Kaya ako nagkakasalog, imagine to that million of population ng Pilipinas, pero konti lang yung porsyento na nakakaalam dito. So, kung sakali man mangyari na maging batas ito, at may patupad ito lang ganito katindi, maalala niyo yung araw na ito na humarap ako sa inyo. So, pero papapray natin na huwag naman sana, sino ba ang may gusto na tayo ay nagigipit? Sino ba ang may gusto na tayo ay nasisigil? Tayo ay hindi malaya. Siyempre, ang gusto naman natin, yung mga pamuhay tayo ng malaya. Ang gusto naman natin, yung katulad nyo, yung ginagawa natin. Even before ng pandemic, ang laya natin. Trabaho tayo, swimming,
voting, promote, gano'n. Ang lahat natin, ang saya, di ba? Ang saya ng bansa ng Pilipinas. Pero, pag nangyari itong provisions na to, that will be the end ng ating bansa. Kaya po, alam ko, hindi mahirap paliwanagan ng mga teachers ko, pinipit lang yun, naiintindihan na agad yun. Yung next po, pero sa pag-quarantine, sa pinagdinalaan kayo sakit, ibig sabihin mga kapaguro, kapag naging batas po ito, from the word perasahan, you like it or not, ika-quarantine tayo. Doon sa pinaghihinalaan, ibig sabihin, suspected ka pa lang. Wala kang proof, wala kang mga laboratory test or whatsoever. Eh paano na lang kung galing sa'yo ang kapitbahay mo, tapos tinuro ka, pinikap ka na lang ng pulis ng mga otoridad. Kasi that is persahan pag-quarantine. Wala tayong choice. So nararamdaman natin mukhang magiging pasakit para sa atin. Kaya halinawa, huwag ito mangyari. Kaya hinihingi ko na sabay-sabay at sama-sama tayo madalangin. Maaaring ngayon lang ninyo narinig ito, ano ba yung sinasabi ni Mag-Guys? But, one day, pag nangyari ito, maalala nyo yung araw na nandito tayo ngayon. Pero syempre, we will pray na tuluyan ng maidiyang ito. I believe there is power in prayer. We are more than one, we are more than two. Sabi nga diba, if we pray, 2 or 3 gathered in my name, gagawin ng Lord ang ating prayer. So, that's my belief. So, next po. Pero sa mga pagbabakuna, wala exemption. Noong una, that was 2021, pagka may, may health issue ka, di ba? Pwede hindi. Di ba? Sabihin mo lang na may allergy, di ba, yung mga senior citizen, yung mga may sakit. So, nakaka-excuse sila. Pero pag nangyari ito, walang excuse, kahit ka pa may cancer, may diabetes, kung may heart, ano ka pa dyan, allergy or whatsoever, basta babakunahan ka sa ayaw at sa gusto. Hindi po ba ito ay pagsupil sa ating karapatan? Dapat po ay meron tayong karapatang mamili, karapatan at malayang pagdesisyon sa ating sarili. Pero kung dumadating na ang punto na wala na tayong kalayaan, sinisigil na tayo. Next po. Yes po. Very good. Yes ma'am. Ganun ang pinagin ako. Next. Walang malayang pagdesisyon sa bakuna. Nung una, nakapamili tayo, sabi nga ninyo, Pfizer, ano pa yun, Moderna, or whatsoever. Pag dumating ang panahon na na-approve at ang World Health Organization ang maghari dito sa Pilipinas, wala na tayong malayang pagdesisyon. Kahit anong klaseng bakuna ang isaksak sa mga katawan nyo, ikamamatay mo man, or whatsoever, basta tatanggapin mo. Kaya ba natin yun? Pag naging batas kasi, subject na yun ng pagsunod. Otherwise, may penalty na or may karapatang parusa. Di ba po, pag naging batas? So, ganun po ang nilalaman na sila yung 269. Next. Pinapawalan, sorry, may typo error. Pinapawalan bisa nito ang Republic Act 11525 na nagsasaad na walang pwersahang pagbabakuna. Sino po sa inyo ang nakakaalam ng Republic Act 11525? O imagine, wala nakakaalam kahit isa. Ang Republic Act 11525, ito po ang batas na pinirmahan ni dating Pangulong Duterte, February 26, 2021, pinirmahan niya ito. Ibig sabihin po, nagpapatunay doon sa Republic Act 11525 Section 12, nagpapatunay doon na ang vaccination card is not a requirement in any government transaction. Pag sinabi ni Amy, that's all. It's either fast food, hospital, schools, and everywhere. Kasi lahat na pinabibilangan o sinasawsawan ng gobyerno, kasama po yun. Any government transaction. So, meron pong batas na nagproteksyon noon na pwede kang hindi magpapakuna kasi ang vaccination card ay hindi po siya requirements. Pero,
kapag na-approve itong Senate Bill 1869, no choice po, mawawalan visa. Di ba ganun po yun? Ang existing na batas, kapag po may bagong batas na amend, mawawalan visa yung nauna at ipapatupad yung bagong batas na nagawa. Di ba po ganun yun? So next po. Walang prior inform or consent. Ano ibig sabihin ito? Kapag po tayo ay nag-hospital, di ba? So, in-explain muna ng doktor kung ano yung sakit, paano ang medication mo, ano ang operation na gagawin. Di ba ganun? With your consent, pinapayagan mo ang doktor na operahan ka or i-execute sa'yo ang alien medical treatment. Pero ngayon, pag nangyari ulit itong batas na to, itong Senate bill na to, wala nang consent. Kung anong gagawin sa'yo, yun. Kahit ayaw mo. Di ba? Yun. O ayaw mo, sige perma ng waiver. Doon sa doktor. Di ba ganon? Gusto mong lumabas ng hospital, namimilit ka, ayaw ng doktor na palabasin ka, okay, may consent, ganon. O perma ng waiver. Pero this time, kapag nangyari po ito, hindi na nila i-inform tayo kung ano ang gagawin nila sa ating mga katawan. Sa tingin niyo ba, hindi po ba ito ay paninigil sa ating kalayaan? Parang wala na ba yung freedom? Di ba po? Parang nag-submit na lang tayo, parang pag-aari na tayo ng iba. Where in fact, binigay ng Diyos ang ating free will, ang ating kapangyarihan, ang ating kalayaan, na kung saan na-enjoy natin. Pagdating ng panahon, nakunhod naman sana mangyari. Ito nga po, walang prior consent informed. Okay, next. Hindi papayagan ang pag-autopsiya sa mga namatay sa bakuna. Believe it or not, ang dami na rin pong nabiktima sa experimental na bakuna. Di ba po? Kasi experimental pa lang naman yun. Wala kang proof ang kanyang visa. So kapag namatay po ang isa nating mahal sa buhay, kapitbahay, kamag-anak, kapamilya, bawal na pong i-autopsy. Kaya, yan, di ba saklap po, parang nasaan na ang kalayaan na ipinaglaban noon ng ating mga ninuno. Babawiin kayo sa maiksing panahon lang. Ang ganon. Next po. Gagamitin ng mga telco ang SIM card registration para mag-spy. Ano po ibig sabihin nito? Ang ating mga telco, sila po ngayon ay magiging instrument para ma-detect tayo kung kailan tayo ba rin-force quarantine. Kaya nga nire-require, although ang purpose, meron tayong SIM card registration law, ang purpose naman noon, ang sabi nila, ay mag-protect tayo sa mga scammers, di ba po? Ang ganda na hangarin. Pero if we are going to connect the dots, kasama po siya sa provision ng Senate Bill 1869 na ang ibig sabihin po, gagamitin itong mga tugtog para tayo ay ma-ispayan or nasaan tayo kasi mamonitor tayo anywhere you are. Kaya lang, pag submit na natin ang ating information. Kagaya po, isang friend ko sa China. May friend ako sa China na nakachat. Sabi niya, sa kanila daw, halimbawa may sakit ka, nagbububo ka, may problema ka. Yung cellphone niya tayo ng pinutuko niya, nagre-read daw ang code. May code na sa sila eh. Dahil pag vaccinated ka, may code ka, di ba? Nagre-read daw yun. Kahit magsarado ka pa ng pintuan, i-monitored ka na eh. Way of monitoring. Way kung paano tayo makontrol. So, sana nga, ang panalangin natin, kasi kung nakapag-register na tayong lahat, ang panalangin na lang natin, si Lord na lang talaga ating naasahan. Kasi kung wala na tayong pag-asa, mayroon pa tayong hope. God will make a way. Yun po ang aking paniniwala. Kaya, sa mga hindi pa nag-register, nasa inyo na po ang desisyon. Kaya ito po, totoo po ang ating sinasabi. Pwede pong mamayang gabi, pag-uwi nyo, ma-research nyo po yan siya naman sa mga flyers natin, ang ating mga references, at pwede nyo i-verify po doon sa website na Senate
www.senate.gov.ph. Okay, next po. Kaya tayong mahanap ng pulis o NBI at i-turn over sa DOH. Ito po ay matatagpuan sa section 11. So, sino ang otoridad na magiging kasangkapan para ma-execute ito? Siyempre, ang ating mga kapulisan, ang ating NBI, dahil tayo ay monitor nila, registrado tayo, saan pa nga ba tayo pupunta? Saan pa nga ba tayo magtatago? Di ba po? So, naisip niyo ba kung gaano ito gaano katindi na para tayong sinasakal, sinisiil, tinatanggalan tayo ng karapatan. Diyan sa Senate bill na yan, walang nakalagay dyan na provision na pumoprotekta sa ating karapatan. Walang nagsasabi dyan na tayo ay malaya. Walang nagsasabi dyan na may region of buhay. Worst scenario is baka nga mawawala yung ating trabaho. Yung kagaya sa China, mawawala yung ating mga property, yung mga sasakyan, yung mga lupain. Why? Confiscate sila. And then the worst is, rush na lang ang mangyayari. Pag tungo mo sa bintana, nandiyan yung agahan mo. Pag tungo mo mamayang gabi na siya yung hapunan mo, rush na lang tayo ng government. So that's the worst thing. Baka hindi na tayo nakapagsuot ng uniforme. Di ba nakakamiss naman, hindi na tayo magkikita-kita. So I hope na sasamahan niyo ako sa panalangin, sa prayer na huwag itong evil bill. So, ito ang magdadala ng kahirapan sa atin. Kaya po, ang pakiusap ng buong sambayanan, actually, this will not be the first time na ganito nag-share ako. Marami pang mga nag-share at nagmamalasakit. Marami pang nagtipon-tipon sa iba't ibang panig ng Pilipinas, sa Bacolod, Cebu, Jinsan. Ang dami po dyan at nag-overnight kami sa Senate ground para manalangin ng magdamagan. Para ipanalangin kasi we believe naman talaga na pwede pang mabago ang desisyon ng mga senador. Offer pala ito ng 12 senators na nakalista naman dyan. Sa pangunguna ni Senator Pia Cayetano and 11 pa ng mga senators. Next, pag-surrender ng soberanya sa World Health Organization. Section 3, 4, 6, 7, and 28. Ano pong ibig sabihin pag sinasabi natin pag-surrender ng ating soberanya? Yung ating kalayaan, sinasubmit natin sa World Health Organization, which is, ang World Health Organization ay isang private, di ba? Private organization yun. Hindi naman yan government, di ba? So that is a private institution, pero ang Pilipinas, ang gobyerno ng Pilipinas at ang mga iba't ibang bansa ay sasakupin ng isang pribadong organisasyon. Dapat labanan natin yun. Ganun-ganun na lang ba natin isasubmit ang ating soberanya doon sa mga paniyaga? Paniyaga sila, sino ba ang magmamalasakit sa Pilipinas? Sino ba ang magmamalasakit sa atin kung tayo rin? Kung hindi tayo lumaban, kung hindi natin ipinagtanggol ang ating karapatan, ang ating kalayaan, mapapadali ang ating pag-enjoy sa buhay na binigay ng Lord sa atin. Next po. Pagkamatay ng ating demokrasya at pagbagsak ng ating bansa. Ibig sabihin, wala ang ekonomiya, na-experience natin na, di ba? Mga businesses, mga establishment, close, hindi na umandar ang ekonomiya ng Pilipinas. So, paano na andar ng Pilipinas kung ito na yung pagbagsak ng ating bayan? Hindi natin gugustuhin yun. Mawawalan tayo ng trabaho, magugulong tayo. Next. Ipaparinig ko po sa kay Attorney Acosta. Dapat sa mga hindi pagbago ng hindi kumpleto mga bago ng mga mag-aaral.
laban, labos sila. Ano yun? Anak. Nagkapi. Ano yan? Lumaan! Yung mga problema ko na ano sa akin ng kanya, baka hindi na magka-business. Baka hindi na magka-porno. O di problema nila ang lahat. Hindi na magka-porno. Hindi na magka-business. Hindi na magka-bacteria. Eh ngayon, ipapakuna ka para sa mga bitsa. Ganon. Lukuhan niya na! Hawks! Dami na patay! Alam niyo ba mga patay dami ni Kuya Pao sa Chilino? Ano sagot ko? Wala po kaming budget yan. Dilipan namin sa FBI, dilipan namin sa DOJ, dilipan namin sa SOCO, DNG. Ito lang, nalukot sila. Wala akong magawa. Puro malalang pangbayan na iniinutin. Bakit? Nakatali tayo sa talikala ng Diyos mo. Sobra na. Hindi na nakakatuwa yan. Patawarin naman ng Diyos. Patawarin ninyo ako. Ayaw ko sana magsalita dito pero wala na tayong magagawa. Sabi na pwede bang suko? Ha? Ano ba? Igupin ko ulit kung natulungan. Yung na may igupin. Di ba magulat sabi sa akin ang kanila at pagkakalaan namin? Nagpapasok doon pipili kayo. Maglalagay daw ng vaccination site sa school. Kahit so ay muna. Ano ang sagot ko? Decision niyo po yan. Wala po akong magagawa. Okay, so narinig po natin yung mensahe ni Atty. Acosta. Totoo naman po yun. Pwede po natin pag-isipan yung mga narinig natin. Ngayon, kung sakali man nagawa na natin, ang tanging paraan na lang para mapigilan at hindi mas malupit pa ang mangyari ay mabasura itong sinigdi na to. Kasi kung hindi, kung mamalas-malasin ang Pilipinas, mas matindi ang mangyayari. Dahil mayroong tao na nagpaplano na problemado dahil ang planeta daw ay overpopulation. Siksika na daw tayo, punong-puno na daw tayo. Kaya, the only thing na mabawasan ang populasyon ay patayin unti-unti ang sangkatauhan. Hindi tayo papayag sa ganun. Kailangan natin ipaglaban ang ating gift na binigay ng Lord sa atin. Sino bang gustong patayin tayo? Di ba po hindi? Ang sayang mabuhay ng malaya. Kaya mga kapwa kong guro, dahil doon, yung isang tao na yan, syempre kilala natin yan si Bill Gates, di ba? Siya yung gumawa ng virus, siya yung gumawa ng bakuna. At alam na natin ang kanyang plano. The agenda is to depopulate the planet. So let's all pray. Walang posisi sa Lord. Maniwala kayo sa hindi, totoo ang mga ganap na to. Noong unang panahon, ang mga gera ay labanan ng bansa sa bansa, mga tangke de gera, mga weapon. Pero at this time, ang labanan para sa upin ng isang bansa ng kapwa bansa ay ibigay lamang ang ating mga datos. At ma-interpret na nila yun at kaya na tayo i-control. Mga datos lang natin, data lang natin. Kung noon nakikipag-gera sila, yung mga lalaki talagang physical na nag-gera talaga. But this time, kakaiba no? Nag-level up din ang mga gera at mga pananakop sa iba't ibang bansa. So, kapag nangyari po ito na si Visit Act, ang World Health Organization, ang siyang mamamahala dito, di tayo makakatanggi kung ano man, kahit wala namang health emergency, wala namang pandemic na i-declare nila, kasi po syempre, may plano na, planado na, kumbaga, conditioning of mind. Ngayon, level 1 na naman daw. So, ang tanging paraan para malabanan natin ang mga lokohan na nangyayari ay sumulat tayo sa ating mga mahal na senador, sumulat tayo sa ating Pangulo. Kami po ay gumagawa ng mga petition letter
makikiusap tayo. Kasi di ba, hinalal natin sila. Tungkulin din nila na tayo ay paglingkuran. Siguro naman sa ating mga kahilingan, pagbibigyan din tayo. Ang dami-dami ng mga petition letter sa mga senador, sa 24 na senadors kasama ang CBC, Archbishop, kasama po natin papakiusapan. Di ba sabi nila, pen is mightier than sword. So hindi tayo makikipaglaban ng pisikalan. Sa pamamagitan lang ng mga letter natin, ng mga sulat natin. So ngayon po sila distribute na mga letter. Dalawa po yun sa bawat teacher. Yung isa, sulat po natin yun para sa ating mahal na Pangulo. I-uncarry po natin yan sa Malacanang. Ginagawa na rin po yun ng iba't ibang school, ng iba't ibang organization, hospitals, mga barangay, and all organization. Ito ang paraan para mapigilan natin ang snake bill na to. Kasi kung hindi, ikipilit tayo nito. Hindi natin gusto na mahirap ang ating kalagayan. Nag-trial na ng pandemic. Naranasan na natin ang 2 taon, grabe. Naranasan na natin ang makulong. So yung mga petition letter po, dalawa po yan. Nakalagay po doon sa una, kagalang-galang na senador. Wala pong link kasi shoot lang namin yan kung may mga address. Let's say Sir Benny, yung petition letter kansan, naka-address sa lahat ng i-photocopy namin, naka-address siya sa 24 na senadors. Plus, yung isa naman, para naman yung kay Presidente. Mapupulo na yata ang Senate building ng mga petition letter mula sa sambayanan, mula sa mga taong bayan. Kaya samahan natin, the more na maraming petition letter, the more na mapapalakas or magkakaroon ng posibilidad na mai-jump ng tuluyan itong Senate bill na to. Ito ang magpapahirap sa atin. Harinawa, pakinggan tayo ng ating mga mahal na senador at ang ating Pangulo. Pwede niyo pong basahin. Ang nilalaman po niyan, yun po yung naipaliwanag ko kanina. Pareho lang yun, kasi lang ang content. Letter to the President and letter for the 24 senators. 25 yun kasama ang Archbishop. So papadala natin sila. Ang ginagawa namin, by folder po yun. Nagpapadala po ang iba't ibang lalawigan, mga provinces, mga city, mga organization. So, mag-isa po tayo para mapigilan itong Senate bill na to. I believe, walang posible, di ba? Tayo, naniniwala tayo. God will make a way when it says there's no way, di ba? Ang tayo. Kaya, naniniwala ako na sa pamamagitan ng mga sulat natin, makakatulong ito. May iba po doon, sabi nila, may ibang tao na nagsasabi, ay wala na yan. Magiging batas na yun. Pero tayo, ako, paniniwala ko, hindi pa ako nawawala ng pag-asa. Sabi nila, habang may buhay, may pag-asa. So naniniwala ako na magagawan pa natin ang paraan. Yes, ma'am. Yes po, marami po. Kaya, marami po, pero mas marami ang population nung walang alam. Ito naman mga makapangyarihan, syempre sila ang nagmamanobra. So ang gagawin lang natin ay sulatan sila para mayalig naman sila, matapik naman sila, maisip nila na please, do not betray our nation. Huwag tayo ibenta. So, totoo naman po yun, di ba? Ang sabi ni Ma'am, nakasulat naman talaga sa Bible. May tribulation, pre-tribulation, ganun, di ba po? Nakasulat naman talaga. Pero walang nakakaalam kung ito nga ba, or hindi pa ito, or sa susunod pa na henerasyon.
Eh kung hindi pa nga ito, maaaring stand sa glass face pa lang ito, kung magagawan pa naman ng paraan sa pamamagitan ng ating pagkilos, hindi po ba mas maganda yun? Na ma-extend yung pag mangyayari nga ang revelation, mangyayari nga ang second coming, pero bakit hindi pa yun hindi pa sa generation natin? Mangyayari yun kasi nakasulat sa Bible. Walang nakasulat sa Bible na hindi mapangyayari. Mangyayari yun. Pero malay natin, kasi mahaba naman ang proseso, mahaba naman ang stage, di ba? Malay natin, signs of the last days na ito, pero hindi pa sa henerasyon natin. Kailan magagawa pa tayo? Hindi ko nilalagay sa inyong mga puso ang takot, ang fear. Binibigyan ko lang kayo ng informasyon. Believe it or not, pag may isa pa kasi ito mangyayari yun. Ito po yun. Kaya lang, di ba po, hinihimas naman tayo na ito ay protection, ito ay ganito. Kaya siguro, kahit naman mga kapanguro, pwede po kahit naman busy tayo, baka may time din po tayo mag-research tayo. Ano nangyayari sa ating bayan? Ano pang ganap? Minsan kasi pinapaubayan na lang natin sa mga nasa nakakataas. Ang problema, trap ang media. Hindi natin marinig sa television, narinig nyo ba? Di ba po hindi? Kahit may mga nagrarally doon, ito kabilaan, pero kino-cover ng media, pero hindi nila pinapalabas. Kasi hinohold nila. Ayaw nilang malaman ng taong bayan ang katotohanan. Kung tayo ay niloloko, kahit tayo lalaking tayo, di ba? So hinohold nila sa social media, hindi natin marinig ito. Sa mga TV, sa mga lahat. Kaya, noong una, in-encourage na lang, yung campaign signature sa email, mag-sign up lang, ganyan-ganyan. Ang nangyari, hindi nila binuksan ng email, hindi nila tambak na nga, hindi na daw nila nakita naman. Kaya, hard copy, hand carry, yan may transmittal po yun na ipapasa po namin yan sa Senate at may transmittal yun na ni-receive. Kasi po, ganito po, when worst comes to worst, yung mga signature po natin, yun ang pagpapatunay na sa ginawa tayo. Kung may kapangyarihan pa ang Supreme Court, kung may kapangyarihan pa, magkakaroon tayo ng hustisya. So, wag po tayong mawala ng pag-asa. So, there's hope. So, maraming salamat sa inyong pangkinig at dalangin ko at pagpalain tayo ng Panginoon kung ano man ang ating mga narinig dito sa paliwanag nito, sa mga flyers. Pwede niyo pong i-verify dyan yung mga website, yung ano. Mag-i-andin po tayo ng panahon. I-verify niyo po yung aking mga natalakay para madagdagan po natin, madagdagan po ating kaalaman. So, maraming salamat po at oras na po para tayo ay magsiuwi. Hinihintay po kayo na mag-signature po ano yun. Kung tapos na po ang signature, kagaya ng pangmaga, ipokolect na po nila. Ipokolect na po nila. Tapos pwede niyo po ninyo ibigay sa kanila para po ma-collect na din po nila. So maraming salamat, teachers, sa inyong time. Pinapasalamatan ko po kayo lahat. Napaka-busy po natin, galing pa tayo sa exam. Pero thank you so much at pinakalakan niyo ang ating paanyaya. God bless you all and ingat po sa pag-uwi. Yes.
Thank you. Ano po kayo yung may nakamapin? Wala, hindi mo naisip. Sir Mark, okay lang yung nagbigay. Kunti lang yung nagbalik. Bukas na lang daw lang. Para mabasa din nila. Mas maganda yung ma-feel Isa lang ba yung mo naisip, ma'am? Hindi ko pa madama. Yes, Isa yes, lang. Hindi natin ano pa ano yung ano. Ay, ayan na pa kasi. Yan. Bulsa ko muna ito. Ay, yung folder na yun, atin ba? Wala, hindi. Sa atin. 45.